Ang angka ng mga sirena ay may isang tagapagmana sa loob ng 10 henerasyon. Matagal na panahon na, mula nang ipanganak ang isang anak. Kung magpapatuloy ito, haharapin natin ang pagkalipol. Para bang mas nag-aalala pa tayo kaysa sa hari mismo. Hindi siya nag-aalala, kahit kaunti. Napakahirap na para sa ating maharlikang pamilya ng mga sirena ang magbuntis ng anak, at ang hari ay may allergy pa sa kabaligtaran ng kasarian. Ito. Sinisikap ba ng langit na sirain ang ating maharlikang pamilya ng mga sirena? Oo. Mayroon tayong anak. Hindi lang tayo may anak, kundi ito rin ang binatang Ginoo ng angkan ng mga sirena, ang magiging hari. Isang maharlikang anak. Ginamit ko ang salaming pangsubay at sinuri ito ng 108 beses. Ito nga ay isang maharlikang anak at nasa seaside city siya. Ilabas ang los. Gamitin ang lahat ng kapangyarihan ng angkan upang mahanap ang anak. Opo. Gusto mong kainin ito? Kung gusto mong kainin ito, gumapang ka dito. Ikaw maliit na bastardo. Wala kang kapalaran ng isang binatang Ginoo. Hindi ka man lang maging aso. Ikaw maliit na bastardo. Tinawag ka ni Howard. Bingi ka ba? Sabi ni Mami, huwag kang umiyak. Huwag kang umiyak. Halika rito. Kung umiyak ako, lalabas ang mga perlas at iisipin ng mga tao na isa akong halimaw. Pagkatapos, mahihiwalay ako kay Mami. Mami, halimaw siya! Hindi ako halimaw. Sofia, anong ginagawa mo? Mami, umiyak si Finley. Okay lang. Napakatapang na ni Finley. Sofia, sinaktan mo si Finley. Bastardo siyang walang ama. Sasaktan ko siya kailanman gusto ko. Celia, ikaw ay pokpok. Paano mo ako sinaktan? Kapag bumalik ang tatay ko, sisiguraduhin kong palalayasin niya kayong lahat. Hindi mo kami kailangan palayasin. Aalis na kami. Tumigil. Itong maliit na bastardo ay nagkasakit ng kakaibang sakit sa murang edad. Celia, 5 taon na ang nakalipas. Hindi mo naman talaga maaaring nakipagtalik sa isang may sakit na pulubi, di ba? Marami kang alam. Baka ikaw ang nakipagtalik sa kanya? Celia. May amoy ng isang batang hayop sa malapit. Bilis, sundan mo! Tito Miles, Celia, nag-aalboroto lang ang pinsan mo. Hindi naman talaga niya ibig na paalisin ka. Alam mo, masama ang kanyang timpla pagkatapos ng kanyang diborsyo. Tatay, Tumahimik ka. Tito Miles, sa nakaraang 5 taon, salamat sa pagtanggap mo sa amin. Si Finley at ako ay nagkaroon ng ligtas na kanlungan. Salamat. Ngayong lumaki na si Finley, oras na para umalis kami. Hindi. Celia, bago pumanaw ang mga magulang mo, paulit-ulit nila akong hinimok na alagaan kang mabuti. Kung aalis ka ngayon, hindi ba nagpapahirap ka sa tito mo?
Bilis, ibalik mo si Finley. Bumalik kayo at magpahinga ng mabuti. Tatay, si Celia, na tiwali, ay nawalan ng memorya. Hindi siya magdudulot ng anumang banta sa atin. Bakit hindi mo pa pinaalis sila? Ano ang alam mo? Ang mga patay lang ang hindi nagbabanta. Kung hindi ka naging ganoong tanga at pinalampas ang pagkakataon noon, hindi siya tatayo rito at sasagot sa iyo. Imposible. Ang aking mabuting kapatid ay patay na sa 10 taon. Ngayon sinasabi mo sa akin nag-iwan siya ng testamento bago siya namatay na nagsasabing kapag si Celia ay nasa hustong gulang na, lahat ng nasa kumpanya ay ililipat sa kanya. Tatay, hindi mapupunta ang kumpanya kay Celia. Ako ang tagapagmana ng Sawyer Group, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Sawyer. Ang tiwaling Celia, hindi man lang karapat-dapat magtali ng sapatos ko. Siyempre, hindi natin basta ibibigay ang atin na. Noong una, gusto ko siyang patawarin. Ngunit ngayon tila, kailangan siyang mamatay. Tatay, iwanan mo ito sa akin. Mayroon akong daang paraan para mawala ang babaeng iyon. Ang tiwaling Celia, talagang pinalad. Siya ay 2 beses nakatakas. Tatay, huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, personal kong sisiguraduhin na siya. Huwag magmadali. Kung nasa ilalim lang siya ng ating ilong, anong gulo ang magagawa niya? Bukod dito, maganda ang babaeng iyon. Baka maaari pa nating ibenta siya sa magandang presyo. Tatay, hindi ka ba natatakot na mabawi niya ang kanyang memorya? Kung gayon, Finley, anong uri ng sakit ito? At yung lalaking mula 5 taon na ang nakalipas, sino ba talaga siya? Malungkot si Mommy. Bumagsak ba ang interview niya? Finley, anong problema? Mommy, huwag kang malungkot. Kahit hindi ka makahanap ng trabaho, kaya kang alagaan ni Finley. Finley, iwan mo na ang paghahanap buhay kay Mommy. Huwag mo nang ulitin yan. Ang Lewis Group ay ang nangungunang kumpanya ng disenyo sa bansa. Ang magtagumpay sa interview ay napakahirap. Wala yan. Sa ngayon, ibebenta ko ang mga perlas na ito at titipunin ang pera na meron ako. Kung magdulot ulit ng gulo si Sofia, isasama ko si Finley at lilipat. Maaari mo bang sabihin kung magkano ang halaga nito? ang amoy ng isang batang hayop. Ito, saan nanggaling ang mga perlas na ito? Wala siyang natagpuan, di ba? Ito ay regalo. Kung ayaw mo sa kanila, tatanong na lang ako sa iba. Sino ang nagsabing hindi ko kukunin? $250 milyon. Pero gusto kong magtanong ng isang bagay. Ilipat muna ang pera. Natanggap ang bayad. $250 milyon. Salamat po. Hoy, teka. Hoy, teka mo ako. Kuya, may balita tungkol sa batang hayop. Mukhang hindi nagagana ang pagbebenta ng perlas. Paano kung may taong may masamang intensyon ang pumuntirya sa atin? Ista, mahilig si Finley sa isda. Lulutuin ko ito para sa kanya ngayong gabi. Bakit parang kilala ko siya? Sir,
Sir, may balita tungkol kay Madam. May asawa siya, pero nakikipag-flirt pa sa ibang babae. Ang gago. Itong babae, napakatapang niya. Kukunin ko ba siya para sa iyo? Masyadong madaldal. Ibigay mo sa akin. Sir, hindi ka allergic sa babae ngayon. Baka naman. Sige, Nasaan ang isda ko? Wala na ang isda ko. May iba pa siyang isda. Ang babae kagabi. Hindi siya? ang luha ng karagatan na ibinigay mo kay Madam ay natagpuan na. Nasa bahay ng pamilya Sawyer sila. Kung hindi ako nasa pinakamahirap na panahon ng pag-iinit noong panahong iyon, hindi ko sana pinilit ang isang babaeng tao. Ang pinakamahalagang gawain ay ibalik siya at gumawa ng pagbabayad sala. Pumunta kayo sa bahay ng pamilya Sawyer. Opo, sir. Celia, paano kung ipinanganak ka bilang isang mayamang binibini? Sa huli, wala kang naitago. Parang kwintas na perlas na ito. Kung gusto ko ito, dapat akin lang ito. Masamang babae ka. Akala mo ba dahil tumakbo ka sa bahay ng pamilya mo, hindi kita mahahanap? 5 milyong dolyar. Ilipat mo sa account ko sa loob ng 3 araw. Kung kulang man ng 1 sentimo, papatayin kita. Paano ako naging bulag para pakasalan ang buhong na iyan? Mayamang ikalawang henerasyon. Kalokohan. Ganap na kalokohan. 5 milyong dolyar. Saan ko kukunin ang perang iyon? Sino ka? Madam, inutusan ako ng amo na sunduin kayo at ang batang Ginoo. Kahit na ang pamilya Sawyer ay may negosyo, hindi talaga maihahambing sa isang nangungunang mayamang pamilya tulad nito. Kumusta, Ginang Lois? Mommy, ito ang ating bagong tahanan. Pero tatay, Howard, kailangan mong tandaan ito. Ang iyong ama ay si Ian, ang pinakamayamang tao sa lungsod. Mula ngayon, ito na ang iyong bagong tahanan. Ikaw ang pamilya Luis, na nag-iisang tagapagmana. At ako, ang may bahay ng bahay na ito. Ikaw ang babaeng iyon mula 5 taon na ang nakaraan. 5 taon na ang nakaraan. Ang hamak na iyon. Hindi ako makapaniwalang natulog siya kay Ian 5 taon na ang nakaraan. Howard, sabihin mo tatay. tatay, Ang pangit. Talagang amoy ng isang batang hayop. Ginoong Luis, gabi na. Dapat na tayong... May iba akong gagawin. Maging komportable kayo. Palaging may bukas. Hindi ako naniniwala na may lalaking tatanggihan ang karne na inihain sa kanyang pintuan. Ano naman kung ikaw natulog kay Ian? Sa huli, ako lang ang nakinabang. Celia, nakatadhana kang yurakan sa ilalim ng aking mga paa sa buong buhay mo.
Hindi na muling babangon. Sweetie, maghintay ka kay Mommy rito. Pagkatapos ni Mommy ng pangalawang interview, pumunta tayo sa amusement park? Yay, Kaya mo yan, Celia. Dahil naipasa mo ang pinakamahirap na unang round, tiyak na papasa ka rin sa pangalawa. Amoy ng isang batang hayop. Mga espiritu ng langit at lupa, maliit na anak, mabilis na lumitaw. sino ang nagsasalita? Magandang ginang. Narinig mo ba isang bagay? Ito ay halos isang maliit na bersyon ng CEO. Sinabi lang ni Assistant Summers na darating si Mrs. Lewis at ang binatang Panginoon. Ito kaya ay ang binatang Panginoon? Binatang Panginoon. Magandang ginang. Napagkamalan mo ba ako sa iba? Ang pangalan ko ay Finley. Hindi kaya talaga ito ang binatang Panginoon? Ang taba. Ikaw na walang utang na loob na anak ng tao. Ito ay malinaw na pagkabilog. Naiintindihan mo ba ang pagkabilog? Kung hindi nag-utos ang hari sa aming mga tao na hanapin ang anak, gagawa ba ako ng ganoong malaking sakripisyo? Isang anak! Amoy ng isang anak! Ginang, ang matabang isda ay sinusubukang tumakas. Matabang isda, hahanapin ko na si Mommy, paalam. Ang amoy ng isang anak. Nawala na. Hari! Ang anak! Ang anak ay umakyat sa taas. Hari, si Mrs. Lewis at ang binatang Panginoon ay bumalik. Ang mga plano ng disenyo ni Miss Sawyer. Natapos ko nang suriin ang mga ito. Ang mga ito ay talagang malikhain at mahusay na ginawa. Gayunpaman, tungkol sa iyong mga kwalifikasyon sa akademiko. Huwag mag-alala. Ang Lewis Group ay hindi masyadong strikto tungkol sa mga kwalifikasyon sa akademiko. Mas pinahahalagahan namin ang kakayahan. Kaya, binabati kita, Miss Sawyer. Tanggap ka na. Sandali. Mrs. Lewis, Binatang Panginoon. Teka. Ginang. Binata. Ginang. Siya. Hindi maaaring sumali sa Lewis Group. Ginang. Si Miss Sawyer ay tunay na nagtataglay. Pambihirang talento sa disenyo. Narito ang kanyang mga disenyo. Isang high school dropout, walang kwenta, hindi karapat-dapat sumali sa Lewis Group. Bulag ba kayong lahat? Ano pa ang hinihintay ninyo? Tawagan ang security at itapon siya palabas. Sofia, hindi ka ba nagmamalabis? Nakapasa na ako sa ikalawang round ng interview. Anong karapatan mong itapon ako? Dahil ako ang may-ari ng grupong ito. Hindi ko papayagan ang isang taong kasuklam-suklam na tulad mo na nabuntis ng wala sa kasal at hindi mo alam kung sino ang ama ng kanyang anak na manatili sa Lewis Group. Nasiyahan ka na ba sa dahilang iyon? naglalaro ng ganyan, nagmumukhang disente, malamang may sakit siyang masama. Ang ginang ay talagang matalas ang mata. Paano kung may sakit siyang masama at mahawa tayo? Bakit hindi ko maalala ang anuman? Huwag niyo pong bulihin si nanay. Tingnan mo, nandito na ang bastardong bata. Masamang tao! Ipapapatay ko kay Daddy, patayin ka! Masamang tao! Hawakan mo siya. Paano siya nang aapi sa batang amo ng Lewis Group? Parang naghahanap siya ng kamatayan. Pakawalan mo siya. Ngayon gagawin kitang mabahong isda! Tuyong isda! Bugbugin siya. Madam, hindi ba masyado naman ang pagtrato sa bata ng ganito? Sobra na ba? Ano ang alam mo? Ang batang ito ay halimaw. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Talaga nga siyang halimaw. Tama si Madam. Dapat bugbugin ang mga halimaw. Bugbugin hanggang mamatay. Bugbugin hanggang mamatay. Pav. Finley, ayos ka lang? Hindi ba gusto mong sumali sa Lewis Group?
Abay, ngayon, sisiguraduhin ko na papasok ka, pero hindi ka nalalabas. Kunin sila. Sofia, kung ano man ang meron ka, harapin mo ako. Inosente ang bata. Hanggat buhay kayo niya, hindi kayo inosente. Hindi ba siya natural na hindi umiiyak? Ngayon, bubugbugin ko siya hanggang umiyak siya. Tigil. Tigil. Yan. Tatay, binubuli nila ako. Binubuli ako. Tatay, kailangan mong ipaghiganti ako. Sofia, nakahanap ka ng bagong tatay para sa anak mo. Alam ba ni Emmet? Emmet. Anong Emmet? Anong kalokohan yung sinasabi mo? Ian. Ian. Sinusubukan niyang maghasik ng gulo. Naiinggit siya sa akin. Buwisit na yan. Nabuntis siya bago ikasal, nakahanap ng matandang lalaki, at nagkaroon ng anak sa labas. Pinayuhan ko lang siyang umalis, pero hindi ko inasahan na siraan niya ako. Totoo ba yan? Ang lakas ng loob mo, saktan ako. Saktan ka. Sana mapatay kita. Binabaliktad mo ang katotohanan at sinisira ang reputasyon ko, pero tiniis ko. Pero si Finley ay bata lang. Alam mo ba na isang suntok papatayin na sana siya? Kung maglakas loob ka pang gawin yan ulit, hindi ako titigil hanggat patay ka na. Ang bangis niya. Celia, Ang tunay na ama ni Howard, si Emmet. Oh, Mr. Lewis. Alam na alam mo. Kakaiba. Bakit parang gusto ko siyang lapitan ng natural? Pero hindi si Sofia. Malinaw na siya yung babae mula 5 taon na ang nakaraan. Celia, papatayin kita. Ang gwapo niya, pero sobrang sama ng kanyang pagpapasya. Nagkarelasyon siya kay Sofia. Lumayo ka! Lumayo ka! Lumayo ka! Ian, huwag mong hayaang ang pokpok na yan lokohin ka. Siya. Tatay, ikaw ang pinakamakapangyarihang tao dito. Bakit hindi mo ako tulungang patayin siya? Ang sama ng ugali ng batang to. Anak ko ba talaga siya? Kayo dalawa, huwag na kayong magpakita sa kumpanyang ito. Siyasatin mo ang babaeng iyan at ang bata. Opo, Gino. Kumusta, tatay? Hindi na maaaring manatili si Celia kung magpapatuloy ito. Baka matuklasan ni Ian na peke ako. Tiyo, nagpasya kaming lumipat na. Dahil nagpasya ka na, hindi na kita pipilitin. Ito ay isang bagay na nakita ko sa bundok sa mga nakaraang araw. Isang kwintas na dasal. Ito ay makapagpapanatiling ligtas sa iyo at kay Finley. Mommy, mag-ingat ka. Mommy, gising. Huwag mong iwan si Finley. Mommy, pakigising. Celia, noong una, gusto kitang hayaan na mabuhay pa ng ilang araw. Pero kasalanan mo na humarang sa landas ni Sofia. Isang perlas. Perlas pala ito. Kaya pala sinabi ni Sofia na ang batang ito sa labas ay isang halimaw. Sumama ka sa akin?
Ibebenta kita sa Instituto ng Pananaliksik. Hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Hindi, 20 milyon. Mommy, Finlay, Mommy. Finlay. Gino, okay ka lang ba? Nasa gulo, ang bata. Pero ang ginang at ang batang amo ay parehong nasa Emerald Bay. Paano nangyari iyon? Maliban kung ang mga nasa Emerald Bay ay peke at ang tunay na batang amo ay nasa panganib. Mula ngayon, walang makakaalam ng nangyari noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Simula ngayon, ikaw na ang tunay na Ginang Luis. 5 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? Ang babaeng mayabang, sinusubukan pa ring makipagkumpetensya sa akin. Malapit na, ipapadala ko siya para makasama ang maliit na bastardo na iyon. Tatay, sa tingin mo ba ang maliit na bastardo na iyon napatay na ba? Finlay, hintayin mo si nanay. Darating si nanay para iligtas ka. Tumakas ang babaeng yan. Habulin siya. Sino kayo? Bakit mo hinaharang ang daan ko? Ginoong Luis, Ian, bakit ka nandito? Ano? Naglalaro ka ng doble kara? Ginoong Luis, pakiusap. Iligtas mo ako. Ginoong Luis? Ang aking pamangkin, isang bagay na makasama niya ang mga kahina-hinalang lalaki, pero siya ay may sakit sa pag-iisip. Ipinapadala namin siya sa ospital nang may sakit sa pag-iisip. Siya, ayaw niyang makipagtulungan, kaya wala kaming magawa. Ginoong Luis, Sandali. Teka, Mr. Lewis, bakit amoy bata ka? yung bata? Mr. Lewis, iyan ang akin. Ian, may sakit si Howard. Tay! Tay, sobrang sakit ng tiyan ko. Nakamamatay. Babalik ka ba para makita ako? Ian, miss na miss ka ni Howard. Mr. Lewis, Umalis ka. Kung sumasakit ang tiyan niya, tumawag ng doktor. Pumunta ka sa Research Institute. Tigil. tigilan ng sasakyan. Brat. Halimaw, kapag nahuli kita, gagawin kitang specimen ngayong gabi. Tigil. Finlay, Yung bata. Finley, nasaan ka? Darating si Mommy para iligtas ka. Pakawalan mo ako. Kung tatalon ka ngayon, wala kang maililigtas. Mamamatay ka lang. Bumaba ka at iligtas siya. Opo, Ginoo. Mula sa ganyang taas, tiyak na mamamatay ang batang iyan. Celia, baliw ka. Hindi mo ba sinabi na baliw ako? Kung gagalawin mo si Finley, walang sino man sa inyo ang mabubuhay. Ian, iligtas mo ako agad. Ginoo, naghanap na kami sa lahat ng parte ng tubig. Wala kaming nakita. At binuksan ng mga floodgate ngayon. Maliit ang tsansa na mabuhay. Magpatuloy sa paghahanap. Finley, paumanhin. Huli na nang dumating si Mommy. Akala ko tatawag kay Ian, babaliktad ang sitwasyon.
Ngunit ang batang iyon namatay pa rin. Mommy? Mommy? Mommy, Finlay, Amo, ang resulta ng paternity test mo kasama si Howard ay lumabas na. Si Howard ay talagang iyong biological na anak. Hindi ako makapaniwala na ang maliit na bastardo na iyan ay talagang anak ni Ian. Finlay, nasasaktan ka ba kahit saan? si Mommy nakalimot, kaya sumisid si Finley. At si Finley ay naging isang malaking isda na may buntot. Ito ay isang lihim. Walang makakaalam. Mr. Lewis, ngayon ay isang aksidente lang. Ang batang ito ay talagang may sakit. Siya ay isang halimaw. Kung hindi, hindi namin siya ipapadala dito. Ian, huwag mo siyang tingnan. Masusuka ka sa kanya. Kaya iyon ang dahilan mo para pumatay. Ian, hindi ko talaga alam, ang mga tao sa institusyon ay napakasama. Kung hindi ko sana ipinadala ang bata sa isang lugar na ganoon. Talaga. Huwag mo nang ulitin. Salamat. Sinusubukang akitin si Ian. Celia, hindi ka karapat-dapat. Sandali. Sofia, wala akong pakialam kung paano mo subukang umakyat sa hagdan, pero kung sino man sa inyo ang mga has na hawakan ng anak ko, walang makakalabas na buhay. Siya nga pala, narinig ko na hinahanap ka ni Emmet kamakailan. Tatay, kung si Celia sasabihin kay Emmet, tapos na tayo. Kung hindi, maghanap ako ng pumatay. Hindi. Kung may mangyari sa taong iyan ngayon, iyan si Ian ang unang maghihinala sa atin. Hindi ito gagana, hindi iyon gagana. Maghihintay lang ba tayo na malantad ang katotohanan? Oh, bakit ka nagpapanik? Ang pinakamahalaga mong prioridad ngayon ay maghanap ng paraan para makuha si Ian. Kapag naging Mrs. Lewis ka na sa pangalan at sa katotohanan, ang babaeng iyon ay nasa iyong awa. Finley, dito na tayo titira mula ngayon. Well, huwag mong hayaang lokohin ka ng labas. Sa loob, medyo maganda naman. Maaaring may sorpresa pa. Mommy, medyo mapait ang sorpresang ito. Putang ahente! Sabi nila fully furnished daw ang apartment. Fully furnished ba ito? Medyo sobra ang alikabok. Finley, magpahinga ka muna sa kwarto mo. Maglilinis si Mommy. Tatawagin kita mamaya para sa hapunan. Kahit may natitira pang pera mula sa pagbebenta ng mga perlas noong nakaraan, kailangan ko pa ring bayaran ang tuition ni Finley. At mga bayarin sa medikal? Kailangan kong maging maingat sa paggastos. Medyo sira-sira ang lugar na ito, pero matitirahan naman pagkatapos ng maayos na paglilinis. Ano ang mali? Bakit ka umiiyak? Mommy, eto. Finley, ang perlas ay pwedeng pagkakitaan? Pero masyado itong kapansin-pansin. Nakapagbenta na tayo ng isa noong nakaraan. Kung ilalabas natin muli, baka makaakit ito ng panganib. Mas maraming gulo iyon kaysa pakinabang. Anyway, tiyak na magsisikap si Mommy na makahanap ng trabaho. Kahit hindi ako nakapasok sa Lewis Group noong nakaraan dahil kay Sofia, at least napatunayan na laging may paraan. Si Mommy ang pinakamahusay na mommy sa buong mundo. Kaya mo yan. Ang bait mong bata. Ito ay tungkol sa pagkakakitaan lang. Celia, kaya mo yan.
Finley, sa tingin mo, makakagawa ba tayo ng unang benta ngayon? Mommy, panoorin mo ako. Dumaan, huwag palampasin. Bumili ng mga cute na damit at makakuha ng mga cute na lobo. Ang cute ng batang ito. Hoy, binebenta ba ang mga damit na ito? Oh, binibenta. Sandali lang po. Celia, bakit nasa lahat ka ng dako? Celia, bakit nasa lahat ka ng lugar? Paano mo nagawang bilhan siya ng damit? Hindi ka ba takot na makakuha ng maruming sakit? Sofia, pinalaan kita na wag mo akong pagtripan muli. Ano? Hindi ako mali. Itong munting bastos mukhang tao, pero bulok na bulok sa loob. Sino ba ang nakakaalam kung anong klase ng maruming sakit ang meron siya? May kaliskis pa. Nakakadiri. Ang mga halimaw ay dapat talunin. Halimaw na Finley. Lumabas ka. Kung hindi, pipilitin kita. Hindi ba dapat nagbebenta ka ng damit? Sige, ibenta mo na. Ang mga marumi at pangit na basura, kahit itapon mo sa basura, walang may gusto. Hindi ito basura. Ang aking mommy nagsikap na disenyuhan lahat ito. Humingi ka ng tawad sa aking mommy. Basura ay basura. Marahil hindi mo alam, ang aking bilyonaryong tatay gumastos ng milyon-milyon para lang bilhan ako ng damit. Si mommy at ako ay kapos sa pera. Pero kaya nating itong kitain sa pamamagitan ng sarili nating mga kamay. Howard, ikaw, ano sayo? Paano kung malaman ng peke mong tatay na may totoo kang tatay? Magmamalasakit pa ba siya sayo? Finley, anong karapatan mong inggitin ako bubugbugin kita? Sofia, kung hindi mo kaya kontrolin ang anak mo, ako na. Celia, bakit ka nagpapakamaharlika? Hindi ba kapos ka sa pera? Hanggat ikaw, itong batang bastos, ay magsisilbi kang target para kay Howard ay, hindi, okay lang maging aso. Kung gayon, itong munting barya ay iyong gantimpala. Huwag mong akalain na hindi ko alam na sinusubukan mong nakawin ang tatay ko. Sa itsura mo, hindi ka karapat-dapat. Nagbubunghawit ka ba ng kalokohan? Celia, Laban, mommy? Ako lang ang nag-iisang binatang Panginoon ng pamilya Lewis. Finley, okay ka lang? Tatay! iyan. Binubuli nila si Howard. Kailangan mong ipagtanggol siya. Anong nangyayari? Tatay, tinulak niya ako at tinawag akong mataba. Mr. Lewis, pakinggan mo lang ito at malalaman mo. Hindi ka ba magtitinda ng damit? Ipatong mo ng malakas. Itong marumi at pangit na basurang damit, walang gugustuhin kumuha kahit itapon mo sa basurahan. Tingnan mo, itong relo ay sapat para bilhin ang buhay mo. Kulang ka ba sa pera? Tumayo ka dyan. Maging target ko. Kapag natamaan kita, gagantimpalaan kita. Celia, ang daya-daya mo. Pwede mong baluktutin ang katotohanan, pero hindi ako pwedeng magpatunay na inosente ako. Matalino. Pareho kayo. Umalis kayo sa Emerald Bay. Iyan? Sumasang-ayon ka talaga sa isang tagalabas. Naniniwala lang ako sa nakikita ko. Kukunin ko lahat ng damit na ito. Mga damit para sa benta, kasama ang mga lobo, ang pinakakakaibang damit sa mundo. Kung hindi maganda, libre sila. Ma'am, gusto mo bang bumili ng damit? Hindi naman masama. Kukunin ko itong dalawa. Oh, magaling. Miss Sawyer, gusto mo bang sumali sa Lewis Group? Ako, posible ba iyon?
Pero ang aking edukasyon, Hindi lang edukasyon ang sukatan ng isang tao. Dahil ang iyong mga disenyo ay kinikilala, iyon ay nagpapakita na mayroon kang pambihirang talento. salamat Mr. Lewis. Mag-uulat ako sa tamang oras. Mayroon ba sa mukha ko? Gusto kitang pasalamatan po dahil napakabuti mong tao, super good person. Talagang hindi ka kamukha ng tatay ni Howard. Finley! Bakit? Marahil dahil gwapo katulad ko. Bakit may kakaibang pakiramdam ng pagkakilala sa batang ito? Ian, Ang tagal na. Bakit hindi ka pa nakikipag-flirt kay Ian? Ikaw ba ang hindi kaya? O siya? hindi man lang siya umuuwi sa Emerald Bay. Paano ko siya iseduce? Hindi. Kailangan kong manalo siya agad. Ian, hindi ko talaga pwedeng hayaang mawala ang napakalaking kayamanang ito. Celia, bagong paglalakbay. Laban? Narito si Mrs. Lewis. Kapag nakuha ko si Ian, haharapin kita. Ian, Bakit ka nandito? hindi ba sinabi ni Aunt Wang na hindi ka nag-almusal? Ginawa ko ito para sa iyo. Kainin mo ito kahit paano mo gusto. Huwag kang lumapit pa. Ian, May gagawin ako. Dapat kang umuwi muna. Ian, gagawa ako ng kape para sa iyo. Para sa iyo, espesyal akong natutong mag-latte art. Miss Sawyer, ang langis na ito ay napakalakas. Tandaan na huwag mag-spray ng sobra. Ikaw na makulit, hindi ako naniniwalang hindi kita mapapasuko ngayon. Ian, ito ang kape ng pag-ibig na ginawa ko para sa iyo. Subukan mo agad. Huwag kang lalapit. Ian, matutulungan kita. Lumabas ka. Celia. Kamusta? Halika dito. Bumalik ka. Alam mo ba ang ginagawa mo? Iniligtas niya si Finley at tinulungan din niya ako. Isaalang-alang mo ito bilang pagbabalik ng pabor. Celia, binigyan kita ng pagkakataon.
Ang babae kagabi 5 taon na ang nakalipas ay talagang si Sofia. Kay Lewis. Pasensya na. Ako na ang bahala sa nangyari. Hindi. G. Lewis, marami ka na akong natulungan. Hayaan mo akong tumulong sa'yo ngayon lang. Ngayon, pantay na tayo. Pantay. Amo, eto ang bagong quarterly report. Lumabas ka. Sige. Sandali. May resulta ka ba kay Celia? Yung pinapaimbestiga ko sa'yo? Noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas, si Miss Sawyer ay nawala nga sa buong gabi. Gayunpaman, ayon sa mga talaan, si Miss Sawyer ay naaksidente sa sasakyan at naospital. Mag-imbestiga pa. Pinaghihinalaan mo? Itapon mo itong basura sa mesa. Ang tanga ng gunggong na iyon mula sa Emerald Bay. Alam mo, kami mga merfolk ay natural na sensitibo sa amoy. Ang hari ay hindi man lang hahawak ng ganoong kalakas na halo. Gayunpaman, tila ubos niyang ininom. Kaya sadyang nagkunwaring nalasing para mangakit ng isang tao, at ang taong iyon ay si Miss Sawyer, ang malaking isda. Amo, ang iyong allergy sa babae ay gumaling na. Sean, Gaya ng inaasahan sa'yo. Celia, gising. Ikaw at Ian ay hindi maaaring magkasama. Magsumikap. Kumita ng pera. Ang microwave ng kumpanya ay hindi para sa iyo. Microwave ito ng kumpanya. Bakit hindi ko ito magamit? Sabi ni Madam may maruming sakit ka. Sino ang nakakaalam kung anong mga kasuklam-suklam na virus ang dala ng sirang lunchbox mo? Ang pagiging marumi ay isang bagay, pero ang hirap niya, hindi man lang makabili ng take-out. Hindi ko alam kung bakit si Mr. Lewis hahayaan ang tulad niya sa kumpanya. Nasaktan niya si Madam at nangangarap pa ring manatili sa Lewis Group. Lumabas ka! Salamat, Mr. Lewis. masarap ang pagkain. Tinanggap ko na ang pasasalamat mo. Pero hindi pa ako kumakain. Ililipat ko sa iyo ang halaga ng pagkain. Gumawa ka ng dagdag na bahagi sa panahong ito at ipadala sa opisina ng CEO. Salamat, Mr. Lewis. Sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Paano naman kakainin ng CEO ang pagkain na ginawa niya? Hindi mo ba napapansin? Babae ito na nanliligaw sa CEO. Dapat nating sabihin kay Madam ang tungkol dito ngayong araw. Ano? Ibig mong sabihin si Celia ay nasa opisina ng CEO buong hapon. Babaeng iyan si Celia. Sinubukan ko ng husto at hindi man lang niya ako hinawakan. Ngunit ikaw, nang walang pagsisikap ninakaw mo lahat sa akin. Celia, hindi kita hahayaang makaalis sa ganito. Emmet, gusto mo ng $5 milyong. Gumawa ka ng para sa akin. Bibigyan kita ng 10 milyon pagkatapos. Pinahanap mo talaga ako sa'yo. Bitawan mo ako. Ano? Umakyat ka sa panlipunang hagdan at ngayon hindi mo ako kilala. Isang babaeng tulad mo, sino pa ang magkakagusto sa'yo maliban sa akin? Emmet, kung hindi ka titigil, tatawag ako ng pulis. Sige, tawagan mo sila ngayon. Magandang pagkakataon ito para sa lahat upang makita kung anong tao ka talaga. Celia, kailangan ko bang paalalahanan ka? Kung hindi ka nagloloko sa may sakit na pulubing iyon at naaksidente sa sasakyan, paano ka nawalan ng memorya? Siya ang may gusto. Basura talaga siya. Isang taong tulad mo dapat umalis sa Lewis's Group. Hindi ako. Ito ba ay Sofia ang nagpadala sa'yo? Alam mo ang tungkol sa kanya. Paano mo nasabi si Sofia? Kung hindi kanya tinanggap ng mabuti, paano ka naging walang utang na loob na ligawan ang kanyang lalaki? Babaeng bayaran. Tara, umuwi na tayo. Hindi ba sabi mo nag-aasawa ako ng mas mayayaman?
Oo, nag-aasawa ako ng mas mayayaman. Siya, ang aking lalaki. Celia, huwag kang lalapit. Huwag mong sirain ang buhay ng isda ko. Ay nako, ay nako. Siya ang espesyal na katulong ni Mr. Lewis. Sa Lewis's Corporation, pangalawa lamang sa CEO ang kanyang posisyon. Kung maglalakas loob ka na tratuhin ako ng ganyan ulit, ipapasira kita sa kanya. Ang babaeng malandi. Ilang araw ka pa lang dito at hindi mo na kaya ang mag-isa. Kaya pala kasama mo ang pulubing iyon. At nabuntis ka. Emmet, idedemanda kita ng paninirang puri. Ginawa mo naman, bakit hindi ko pwedeng pag-usapan? Kung hindi ka naman nakikipaglandian, saan nanggaling ang bastardong batang iyon? At sino ang ama ng bastardong iyon? Ano pang ginagawa mo rito? Layas! Celia, hahanapin kita ulit. Mr. Summers, pasensya na sa nangyari. Masasabi ko lang, ang panlasa ni Mr. Lewis ay medyo katulad ng kay Finley. Ngayon, nagprepara ako ng dagdag na tuyo. Ituring mong pasasalamat ko sa sobrang mahal na pagkain itong mga nakaraang araw. Mr. Lewis, ano ang ginagawa mo? Hindi ka ordinaryong lalaki. Kaya bakit hindi ako? Sa iyong mga mata, ganoon ba ako uri ng babae? Celia, kung gusto mong umangat sa lipunan, huwag kang pumunta kay Sean. Sumunod ka sa akin. Hindi ba mas matutupad ang gusto mo? Mr. Lewis, maaaring mahirap ako. Ngunit may dignidad ako. Sinasabi sa akin ng aking dignidad na hindi ako kailanman mang-aakit sa isang lalaking may asawa. Ang isip na nabalot ng pag-ibig na nawawalan ng kontrol ay talagang nakakatakot. Ang proposal na ito ay ginawa ng tao? Bumalik at gawin muli. Simula noong nagkaroon siya ng alitan kay Celia 1 linggo na ang nakalipas, ang magagandang araw ay tuluyang nawala. 1 linggo na siyang umiiwas sa mga tao, hindi ba siya naiinis? Hoy, Ian. Ngayon ay kaarawan ni Howard. Babalik ka ba? Nasa Southwood City pa ako. Kung may mangyari, hanapin mo si Sean. Ian, malinaw na wala siyang pakialam sa akin at sa aking anak. Ganoon, mahalaga pa rin sa kanya ang babaeng iyon. Hanggat buhay ang ina at anak na iyon, sila ay makakasagabal sa atin. Nanay, ayokong palayasin mula sa Emerald Heights. Huwag kang mag-alala, Howard. Kasama mo si nanay, hinding-hindi darating ang araw na iyon. Dahil wala si Ian, diretsahin na natin. Hindi mo ba gustong turuan ang maliit na bastardong iyon ng leksyon noon pa man? Kaya ngayong gabi, bibigyan ka ni nanay ng malaking regalo. Kumusta, Ma'am Flora? Pasensya na talaga. Medyo late akong natapos sa trabaho ngayon. Pwede bang pakisabihan si Finley na maghintay pa ng kaunti? Pupunta ako para sunduin siya agad. Celia Finley at Howard ay sinundo ng pamilya Lewis. Hindi mo ba alam? Ano? Nag-utos si Madam na walang pinapapasok ngayon. Pakiusap, papasukin mo ako. Nasa loob pa ang anak ko. Finley. Ayaw mo sa madaling paraan, kaya gagawin natin ang mahirap na paraan. Ngayon ay ang birthday banquet ng binatang amo. Hindi ito lugar na pwedeng pasukan. Umalis ka. Kumusta? Ikaw siguro, si Miss Sawyer. Ang amo ay nag-utos na papasukin ka. Papauwi na ang amo. Finley. Dahil ikaw mismo ang pumunta sa aking pintuan, huwag mo akong sisihin kung maging walang awa ako. Ikaw na.
ikaw na. Sofia, ikaw yan, di ba? Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang ginawa mo kay Finley? Kakayanin ko kahit anong gawin mo sa akin. Bata pa si Finley. Nakikiusap ako. Pakawalan mo siya. Ang bagay na nasa akin na, paano ko yun bibitawan? Batang bastos. Mamamatay siya ngayong gabi. Uy, probinsyano! Ang laki ng cake! Ang tatay kong bilyonaryo ay mismong nagpadala ng tao para i-air freight mula sa ibang bansa. Hindi ka pa nakatikim ng ganito, di ba? Ngayon papakainin kita hanggang mabusog ka. Kain na! Mami, tulong! Mami, tulong! Tigil! Tigil! Ian, huwag kang magkamali ng intindi. Howard, gusto lang niyang ipatikim ang cake sa batang iyon. Ganyan talaga ang mga bata. Normal lang ang maglaro. Normal? Oh. Ian ang anak mong tunay sa dugo. Paano ko, Ian, magkaroon ng anak na napakasama? Siya. May hinihinala ba siya? Ian, ngayon ay kaarawan ni Howard. Bumalik ka. Hindi mo man lang alam ang totoo, kung ano ito, pero pinoprotektahan mo ang bastos na anak ni Celia. Si Howard natin, ano bang mababa sa kanya? Paano mo magagawang tratuhin kaming mag-ina ng ganito? Si Nange. Pinilit mo ako. Ipapanood ko sa iyo mismo, si Celia, na babaeng iyon, ay mapahamak. Gawin mo? Emmett, anong gusto mo? Anong sa tingin mo? Huwag kang pumunta dito. Sumigaw. Sumigaw ng mas malakas. Kahit sumigaw ka ng todo dito, walang darating. Humalik siya rito rin. Huwag mo akong hawakan. Muntik ko nang makalimutan ang isang mahalagang bagay. Huwag kang matakot, pagkatapos ngayong gabi, magiging sikat ka. Celia. Celia, nakikinig ka ba talaga? Kumusta ang numerong iyong binial? Subaybayan ang lokasyon ni Celia. Pinaghihinalaan kong may nangyari sa kanya. Tito Ian, anong nangyari kay nanay? Huwag kang mag-alala, ayos lang ang nanay mo. Tito Ian, si nanay lang ang meron si Finley. Kailangan mong tulungan si Finley na mahanap si nanay. Tapos, nasaan ang tatay mo? Walang tatay si Finley. Si Finley ay isinilang mula kay nanay mag-isa. Sa totoo lang, Tito, mas maganda kung hindi ka tatay ni Howard. Tapos, maaari kang maging tatay ko. Howard Chandler? Oo, Howard Chandler. Hindi mo ba alam? Kung sino ang tatay ni Howard? Ginoo, nakita na namin ang lokasyon ni Celia. Buiset ka. Pumapasok ka sa problema sa harap ko mismo. Papatayin kita. Celia, ayaw ko rin namang mamatay ka. Sisiin mo ang mga patay mong magulang. Wala na sila, pero hindi pa rin nila tayo pinapatahimik. Ipipilit na ibigay sa iyo ang lahat ng ari-arian ng kumpanya. Pilit ako dito. Kung mamatay ka lang, saka magiging chairman ang tatay ko. At ako ang magiging tunay na tagapagmana ng Sawyer Group. Celia, pumunta ka sa impyerno.
May tao ba diyan? Tulungan mo ako. Aako ako ng responsibilidad para sa iyo. Kaya, noong gabing iyon, hindi naman ako inatake ng pulubi. Ang lalaking kasama ko ay Ian. Huwag kang magpakabanal. Pagkatapos ngayong gabi, lahat ng tao sa mundo ay malalaman na niloko kita. Hulaan mo na si Ian ay gusto pa rin ng kalapating tulad mo? Huwag mo akong hawakan. Sino yan? Mr. Lewis. Naghahanap ka ng kamatayan. Huwag mo siyang hayaang mamatay ng madali. Opo, Bitawan mo ako. Ian. Ako. Pasensya na. Huli na ako. Hindi ko dapat sinabi ang mga masasamang bagay na iyon. Kasalanan ko. Ian? Hindi ako ganyang tao. 5 taon na ang nakalipas. Hindi rin ako hinawakan ng pulubi. Walang namamagitan sa amin ni Emmet. Sa totoo lang, 5 taon. Celia, Kapag matapos ang gabing ito, lahat ng tao sa mundo malalaman na nakuha kita. Hindi. ayos lang. Hindi nalilitaw ang taong iyon. Ginoong Lewis. Finlay. Ang bata ay pagod na pagod. Natutulog siya sa susunod na silid. Para sa mga pangyayari ngayong araw, salamat, Ginoong Lewis. Kung gayon, nasaan ito? Emerald Bay. Sabi ng doktor, kailangan ng pahinga ang iyong mga sugat. Mas madali para sa isang tao na alagaan ka rito. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang pagbalik sa inuupahan ay tiyak na hindi maginhawa. Pero kung magkaroon ng episode si Finley at may makakita nito, Ano ang sinusubukan mong sabihin sa akin kanina? Noong gabing iyon 5 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari? kung aaminin ko siya ngayon, maaari kong ilantad ang tunay na kulay ni Sofia at magkakaroon ng ama si Finley. Pero paano kung isang araw, makita niya si Finley na may episode? Hahamakin ba niya siya? Ian, pwede bang hindi ko na muna ito pag-usapan ngayon? Siyempre. Gabi na. Dapat kang magpahinga muna rito. Huwag kang mag-alala. Para sa mga pangyayari ngayong gabi, tiyak na bibigyan kita ng paliwanag. Lumabas! Butla, lumalampas ka sa iyong tungkulin. Ipapa-fire ko kayo lahat kay Ian. Ian. Hindi ka makikita ni Mr. Lewis. Kunin mo ang gamit mo at umalis ka sa Emerald Bay. Matandang gago ka! Paano mo nagawang kausapin ako ng ganyan? Tapos ka na! Ang yaman kong tatay ay tiyak na papaalisin kayo lahat! Butler, nagkakamali ka ba? Ang Howard natin ay nag-iisang anak ni Ian, ang tanging tagapagmana ng Lewis Group. Paano niya kami mapapaalis? Tanging ang kinikilala ni Mr. Lewis ang mga tagapagmana. Ang hindi niya kinikilala ay wala. Lumabas! Mami, ayaw kong umalis! Ako ang batang master! Ayaw kong umalis! Huwag kang mag-alala. Kahit paalisin tayo, isasama pa rin tayo ni Ian pabalik. Pagkatapos ng lahat, kapag nakita niya ang kahihiyan ni Celia, tiyak na hahamakin niya siya. Sa oras na iyon, hindi ba tayo pa rin ang pangunahing panalo? Ang mayabang na ina at anak sa wakas ay nawala na. Hindi ko alam kung saan si Mr. Lewis nakakuha ng mga kakaibang tao. Muntik na akong mamatay sa takot sa kalagitnaan ng gabi. Kumusta, Lola? Si Finley ay gutom na gutom na. Meron ba kayong pagkain?
Itong bata, bakit kamukhang kamukha niya si Mr. Lewis? Ginoo, nandito na ang kape. Ano iyon? Ginoo, bukod kay Ginoong Howard, mayroon po ba kayong iba pang anak? Ginangwang, matagal ka nang kasama ng Emerald Bay. Ngunit Ginoo, kagabi, may nangyari talaga sa akin. Alagaan mo lang si Miss Sawyer. Huwag mong itanong ang hindi dapat. Ginoo, sobrang nag-aalala siya. Kay Miss Sawyer, alam ba niya si Ginoong Finley ay kanyang anak? O hindi? At sa gayon, sila namuhay ng maligaya, magpakailanman. Nanay, sa tingin mo, may tunay bang sirena? Naniniwala si nanay na mayroon. Pagkatapos ng lahat, ang ating Finley ay isang munting sireno. Hindi sireno si Finley. Isda akong malaki ang buntot. Ginoong Lewis. Tito Lewis. Tito Lewis, tingnan mo ang aking damit sirena. Hindi ba ito maganda? Sa pagtatanghal ngayon, ako lang ang sirena sa aking klase. Maganda ito. Talaga bang iniisip mo? May mga taong isda sa mundong ito? Baka oo, pero nabasa ko ang mga mito at alamat, at ang mga sirena sa mga ito lahat ay may ulo at katawan ng isda. Talagang pangit sila, hindi maganda kahit kaunti. At narinig ko rin na sila ay napakamapaghiganti, tuso at mapanlinlang. Hoy, Mr. Lewis, hindi ka ba kumakain? Masyado akong galit para kumain. Kung ano ang ama, gayon din ang anak. Siguro, sila'y mga pusa, laging mahilig sa isda. Celia. Kumain ka ng dahan-dahan. Walang mang-aagaw niyan sa iyo. Tito Lewis, nililigawan mo ba si Mommy? Kung ganoon, tutulungan mo ba si Tito Lewis? Finlay. Ikaw, munting pilyo. Naglalaro ka na naman ng taguan. Sa pagkakataong ito, hayaan si Mommy na makita kung saan ka nagtatago. Huli ka? Bakit ang taas nito at hindi tama ang pakiramdam? Bakit ikaw? Ang munting lalaki ay ibinigay na ang kanyang mahal na mommy sa akin. Ngayong gabi, hindi natin pwedeng hayaan na masayang ang mabuti niyang intensyon. Mommy, May isa na naman siyang atake. Mommy, sobrang sakit ng paa ko. Sa tingin ko, nagiging akong isdang may malaking buntot ulit. Anong problema? Walang iyon. Ako ni Finley ay nakaistorbo na sa'yo kamakailan. Dapat na tayong umuwi ngayon. Ginoo, hindi mo ba siya hahabulin? Anong nangyayari ngayon? Saan galing ang mga kaliskis ng isda na ito? Mommy, kung hindi dahil sa akin, maaari kang makasama si Uncle Lewis. Baliw na bata. Kahit wala ka, hindi makakasama si Mommy kay Uncle Lewis. Masyadong magkaiba ang estado natin at ang pagkakaroon ni Finley ay sapat na para kay Mommy. Mommy,
pero gusto kitang maging masaya. Ano ang kaligayahan? Ang kaligayahan ay ang makasama ang taong mahal mo. Bukod dito, gusto lang ni Mommy na kumita ng pera at alagaan si Finley ngayon. Tungkol sa pera, magtatrabaho ako sa Lewis's Corporation at makikipag-ayos ako sa pamilya Sawyer, Miles, Sophia. Lahat ng pag-aari ko, babalikan ko lahat, unti-unti. Sabi nila, ang maagang ibon ay nakakakuha ng uod, pero ikaw, pagkatapos ng lahat ng ito, hindi man lang nahawakan ang kuko ni Ian at pinaalis ka. Kaya ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang magagawa natin? Kailangan lang nating humanap ng paraan para manatili si Ian sa ating panig. Kapag naalis na ang Lewis's Corporation, lahat ng proyekto ng kumpanya mawawala. Sophia, ako at ang mga pag-asa ng pamilya Sawyer ay nakasalalay sa iyo. Kahit magubad ako sa harap niya ngayon, hindi man lang niya ako titingnan. Kung hindi ka niya titingnan niya si Howard. Gamitin mo ang anak mo para mapalapit sa kanya kahit ang pinakamabagsik na babae ay mapapasuko ng tiyaga. Mga lalaki, kailangan mo lang silang kulitin ng konti. Madam, nag-utos ang CEO na hindi ka pinapayagang pumasok sa kumpanya. Ano? Pakiusap, huwag mo kaming paghirapan. Ako ang asawa ng CEO mo. Sigurado ka bang gusto mo akong pigilan? Celia, naglakas loob ka pang magpakita rito. Sophia, hindi kita hinanap, ngunit ikaw ang naghanap sa akin. Perpekto, ayusin natin ang ating mga iskor ngayon. Huwag kang lalapit. Anong gusto mo? Huwag kang lalapit. Anong gusto mo? Puta, papatayin kita. May tao. Ilabas nyo itong baliw dito. Ang tapang ni Miss Sawyer ay talagang kahanga-hanga. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Celia, kahit patayin mo ako, hindi mababago ang katotohanan na ginamit ka ni Emmett. Sa ilang araw, ang video mo ay kumalat sa internet. Sigurado ka bang ginamit ako ni Emmett? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin, walang nangyari. Kaya pala hindi ko matawagan niyang walang kwentang iyan. Ni hindi niya kayang gawin itong isang bagay. Walang kwentang tanga. Kahit hindi ito natuloy. Hindi pa rin nagbabago ang katotohanan. Na 5 taon na ang nakalipas, ginamit ka ng lubusan ng isang pulubi. Basura ka lang. Sophia, hanggang dito na lang. Akala mo ba hindi ko alam ang lahat? Ang hindi sa'yo ay babalik sa may-ari. Naalala niya. Ian, kailangan mo akong tulungan. Tingnan mo ang mukha ko. Babaeng manloloko. Tiningnan niya ako ng masama. Hindi. Iyan si Miss Sawyer sinasadya kang bigyan ng malandi na tingin. Kung gayon, sabihin mo sa akin, bakit hindi siya bumabalik? Sa Emerald Bay? Sa gabi? Marahil may isang tao na mahalaga sa kanya sa inuupahan. Oops. Nakalimutang huwag asarin ang taong nahuhulog na sa pag-ibig. Muntik ko nang makalimutan ang pangunahing bagay. Ian, si Howard at ako alam naming nagkamali kami. Sumusumpa ako, mula ngayon, tiyak na ako'y magiging mabait na Mrs. Lois at hindi na magdudulot ng gulo. Pwede mo bang hayaan sina Howard at ako bumalik sa Emerald Bay? Kung ang mga walang kaugnayang tao ay papasok muli, ikaw at ang front desk ay masisibak. Mga walang kaugnayang tao. Maaari bang alam ni Ian na si Howard ay hindi niya tunay na anak? Tatay, Celia, bumalik na ba ang alaala niya? At pinaghihinalaan ko si Ian na may alam din. Ano? Tingnan mo ang mukha ko. Ang babaeng iyon, si Celia, sinaktan ako. Binalaan din niya ako na kukunin niya ang lahat na pag-aari niya. Tatay, bumalik na ba talaga ang alaala niya? Ano ang gagawin natin ngayon? Papel na tigre lang siya. Ano ang kinakatakutan mo? Kung totoong bumalik ang alaala niya,
Bakit hindi siya pumunta kay Ian? Bukod dyan, kung may alam si Ian, dahil sa kakayahan niya, hindi magiging maganda ang lagay ng pamilya Sawyer natin. Tatay, sabihin mo sa akin, dapat ba naming pinukaw si Ian sa simula pa lang? Tumahimik ka. Ngayong nasa barko na tayo, wala nang atrasan. Malapit na ang IPO. Bukas ang pulong ng board. Huwag kang magloko. Ang halalan para sa chairman magsisimula na. Ang mga sang-ayon kay G. Sawyer na maging chairman, mangyaring itaas ang inyong kamay. Pinabati kita, G. Sawyer. Nagkakaisang naaprubahan. Susunod, ang chairman ng Sawyer Corp ay mananatiling si G. Sawyer. Sandali. Sandali? Hindi ba iyan ang anak ng dating CEO na si Sawyer? Oo. Bakit siya nandito? Tumapasok sa ganitong kritikal na sandali. Gusto ba niyang agawin ang kapangyarihan? Celia, hindi ito ang lugar para sa iyo. Ito ang kumpanyang itinatag ng aking mga magulang nang sila mismo. Bakit hindi ako dapat nandito? Naalala mo nga, Ikaw, Sofia, sinabi ko sa'yo, ang hindi sa iyo, babalikan ko sa huli. Celia, sa lahat ng mga taong ito, nasa bahay ka lang nag-aalaga ng mga bata. Wala ka nang alam sa lipunan. Wala kang alam sa pamamahala ng kumpanya. Tigilan mo na ang paggawa ng eksena. Kapag nag-public na ang kumpanya, bibigyan kita ng dibidendo. Akin ang kumpanyang ito. Akala mo ba mahalaga sa akin yung maliit mong dibidendo? sa lahat ng mga taong ito, ang tatay ko ang namamahala ng kumpanya. Paano naging sa iyo iyan ngayon? Kung hindi sa akin, sa iyo ba? Pagwasak ng testamento at pagpatahimik sa mga tao. Sofia, talaga kang may kaya. Sa kasamaang palad, kung ayaw mong malaman ng iba, hindi mo dapat ginawa. Sinisiraan mo ako. Talaga? Mga minamahal kong tiyo, tingnan ninyong mabuti. Nakasulat ito ng itim at puti. Ang kumpanyang ito ay hindi kailanman pag-aari nyo. Miles. Tiyo Miles, siguro nagtataka ka. Kahit na sinira mo ang testamento, bakit may kopya pa rin ako? Iyon ay dahil matagal nang napansin ng aking mga magulang ang iyong masamang motibo. Kaya gumawa sila ng backup para sa akin. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan lang ng pirasong papel na ito, mapapaalis mo ako sa kumpanya? Masyado kang walang muwang. Celia, ikaw na maliit na brat, makialam ka dito. Bakit ka nakikialam? Naghahanap ka ng kamatayan. Eksakto. Ano kung ang Sawyer Corp ay itinatag ng mga magulang mo? Kami ang mga shareholders. Kung sino ang nagpapakita sa amin ng pera, siya ang boss. Lahat kayo, ang mga magulang ko mismo ang kumuha sa inyo sa kumpanya at na-promote kayo. At ngayon, tinutulungan nyo ang isang malupit? Ano ang alam mo? Malapit nang pumunta sa publiko ang Sawyer Corp. Anumang iskandalo na lumabas ngayon, lahat ng ito ay magiging nakamamatay. Si Mr. Sawyer ay tiyuhin mo. Bakit ka naman niya sasaktan? Oh, talaga? Bakit kita sasaktan? Sa simula, talaga naming nais na iligtas ang inyong mga buhay. Ngunit ikaw at ang iyong mga patay na magulang ay tunay na matitigas ang ulo. Alam mo ba, noong araw na iyon, personal kong nakita ang truck na dumaan sa kanila paulit-ulit. Haha, napakalungkot. Miles, hayop ka. Noong panahong iyon, personal kong napatay ang iyong mga magulang. At ngayon, personal ko ring mapapatay ka. Tatay, kung magsalita siya, tapos na tayo. Sige, patahimikin na natin siya habang buhay. Mga Ginoo, ano sa palagay ninyo? Tama-tama. Makikinig kaming lahat kay Mr. Sawyer. Miles, kung manghas kang patayin ako ngayon, mabubulok ka sa bilangguan? Bitch! Sa aking kalkulasyon, dapat darating na ang pulis. Gusto mong mamatay? Sige, pauwiin na kita ngayon. Tigil! Madalas ka bang gawa ng babae ko? Naghahanap ka ng kamatayan?
Ayos ka lang ba? Bakit ka nandito? Sa totoo lang, hindi ko inaasahan si Miles na subukan akong patayin sa publiko. At bago ako pumunta, tumawag na ako ng pulis. Huwag mong hayaang may susunod pa. Iyan. Pakiusap, alang-alang kay Howard, patawarin mo ang tatay ko. Pakiusap, Hindi. Iyan. Howard ay kadugo mo. Sabihin mo sa akin, sino ang ama ni Howard? Tapos na. Tapos na ang lahat. Alam na niya ang lahat. Maglakas loob kang magsinungaling sa akin? Sawa ka na yata sa buhay. Iyan, pakiusap wag mo akong patayin. Gusto mo bang malaman kung sino ang babaeng kasama mo 5 taon na ang nakalipas? Talaga bang sa tingin mo ay si Celia noong gabing iyon? Kung siya nga, bakit hindi pa siya? Kahit ngayon, inilantad ako at kinilala ka. Kaya, gusto mo bang malaman kung sino? Hindi. Iyan. Iyan, pagsisisihan mo ito. Ang batang iyon ay isang halimaw. Hindi ako naniniwala na ang kilalang pamilyang Lewis ay hahayaan ang isang halimaw na maging tagapagmana nila. Celia, ang iyong kapalaran ay tiyak na mas masahol pa sa akin. Tungkol sa araw na ito, salamat. Kaya, paano mo balak pasalamatan ako? Celia, Sabihin mo sa akin, bakit hindi siya? Bumalik sa Emerald Bay sa gabi? marahil mayroong isang tao na mahalaga sa kanya sa kanyang inuupahang apartment. Celia, nandyan ka ba? Celia. Kaya pala gusto mong umalis sa Emerald Bay. Mukhang ang taong ito ay lubos na nakakagambala sa'yo. Laging iniisip sila. Si Leon at ako ay walang ganoong uri ng relasyon. Mukhang mga sweetheart noong bata pa kayo. Lumabas ka ng kotse. Celia, ikaw talaga. Akala ko nagkakamali ako. Leon, sa pagkakataong ito, sa pag-aresto kay Miles, talagang kailangan kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa tatay mo na tumulong sa mga magulang ko, na panatilihin ang kanilang testamento at mangolekta ng ebidensya, magiging napakahirap na maikaladkad si Miles sa hustisya ngayon. Abogado ang tatay ko. Tsaka, ang pamilya mo ay laging sumuporta sa amin mula noong bata pa tayo. Iyon ang dapat niyang gawin. Sige, salamat. Celia. Ikaw ba ay may asawa? Wala. Ang taong nasa kotse kanina? Iyon ba ang nobyo mo? Hindi. Iyon ang amo ko. Leon, kung wala nang iba, aalis na ako. Kailangan kong sunduin ang anak ko sa paaralan. Celia. Iyon. Hindi ako tutol na may anak ka. Single din ako. Tingnan mo, magkakatugma ang personalidad natin at magkakaedad tayo. Paano kung tayo ay? Mr. Lewis. Tapos na ba kayo mag-usap? Ian, bitawan mo ako. Kayo dalawa. Magayos ka. Gutom ako. Umuwi na tayo at kumain. Anong ginagawa mo? Magkapareho ng edad. Magkatugma ang personalidad. Hindi iyon ang iniisip mo. Si Leon ay... Ian, anong nangyari sa iyo? Si Leon at ako ay walang anuman. Ang tanging koneksyon ay siya ang abogado ng tatay ko. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, hindi ko sana nagawa na paalisin si Miles. Hindi rin ako makakalabas ng walang pinsala. Bakit hindi ka lumapit sa akin? Ang kaya niyang gawin para sa iyo. Me, kaya ko ring gawin. Ian, ano ba talaga tayo? Tayo ba ay amo at kasintahan na may lihim na relasyon? Inaamin ko na may nararamdaman ako para sa iyo. Ipagpatuloy mo. Pero, ang ating mga estado ay masyadong magkaiba. Sa tingin mo ba, ako ang iyong lalaki? Kailangan pa ng arranged marriage? At, may utang ako kay Finley. Sa buhay na ito, isa lang ang magiging anak ko. Hindi na ako magkakaroon ng iba. Perpekto. Hindi ako maaaring magkaanak. Pero, si Finley ay may sakit. Ayokong maging pabigat sa iyo.
Maaari akong makipag-ugnayan sa pinakamahusay na medical team sa mundo. Anumang sakit, kaya kong gamutin. Ngayon, ano ang problema? Celia, mahal kita. Magpakasal na tayo. Kasal. Gusto ng hari na pakasalan ang isang babaeng diborsyada na may anak at isang tao. Paanong nangyari ito? Ang bagay na panghabambuhay ng hari ay may kinalaman sa buong tribo nating mga merfolk. Higit pa rito, hindi pa natin nahahanap ang supling ng hari. Paanong ang hari ay basta-basta magpapakasal sa isang tao? Papayagan ba natin ang isang anak ng tao ang maging tagapagmana? Tayo na at pigilan ang komedyang ito. Narinig mo ba? Magpapakasal na ang CEO? Ngayon, ang buong Seaside City, sinong hindi nakakaalam? Pagkatapos, binigyan pa ng CEO ang buong Lewis Corp bilang regalo sa kanya. Napakaswerte ni Miss Sawyer. Siya ay mayamang tagapagmana. Iyon ay isang bagay. Pero ang CEO ay iniidolo siya. Magsalita ka pa, at pupunitin ko ang mga bibig ninyo. Ano ba ang kanyang problema? Iniisip pa rin niya na siya ay asawa ng CEO. Eksakto. Akala ko dati siya ay mayamang dalaga. Lumalabas na siya ay isang impostor. Saan siya kumukuha ng tapang para lokohin ang CEO? At sino ang nakakaalam kung kaninong anak iyon? Ang tatay ko ay si Ian. Ako ang binatang Panginoon ng pamilya Lewis. Binatang Panginoon? Anong binatang Panginoon? Ikaw ay isang probinsyanong walang may gusto. Nanay, gusto kong bumalik sa Emerald Bay. Gusto kong maging binatang Panginoon. Gustong makasama ang mayamang tatay ko. Sinta, maghintay ka lang ng kaunti pa. Malapit na ang kasal ni Celia na babaeng iyon. May paraan ako para pigilan siyang pakasalan si Ian. At may paraan din ako para tuluyang hamakin siya ni Ian. Sa tingin mo ba? Makikinig ba talaga sa atin ang hari? Paano kung ipilit niya na sundin ang sarili niyang landas at pakasalan siya? Magwawala siya ng todo. Hindi mo ba naamoy iyon? Isang anak. Ito ang amoy ng isang anak. Bulag na matandang tanga. Ikaw. Kukunin ko iyon bilang papuri na lang. Bueno, kaming mga merfolk, mahaba lang ang buhay namin. Tama iyan. Bakit hindi ko maalis ito? Ayokong maging halimaw. Gusto ko pa ring maging bulaklak na lalaki ni Mommy. Isang anak. Hoy, bata! Bakit ka tumatakbo? Isang anak. Hindi ba ito isang anak? Ang maliliit na kaliskis na ito, napakaganda. Talagang karapat-dapat sa anak ng hari. Ito ay tunay na biyaya ng Diyos. Ano pa ang hinihintay natin? Dalhin natin ang anak sa hari ngayon. Sa kanya, mapipigilan natin ang hari na pakasalan ang babaeng iyon na hindi angkop. Si Mommy, nasaan ka? Saro na. Parang hindi sila mga mangangalakal ng tao. Baliw sila. Na-record ko lang ebidensya ng isang maliit na asong babae na nagiging halimaw. Nakuha ko ang ebidensya. Celia, hindi ako naniniwala na si Ian ay gugustuhin ka pa pagkatapos makita ang kanyang pangit na kalagayan. Ian, nawawala si Finley. Huwag kang mag-alala. Isara ang lock ng Esmeralda. Kahit isang langaw ay hindi makakalabas. Opo, Hino. Hindi na kailangan maghanap. Ang maliit na halimaw na iyon ay hindi na babalik. Ano ang ginagawa mo rito? Hindi ka malugod. Iyan, na-record ko lang ang maliit na bastardo na nagiging halimaw. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. May ebidensya ako sa cellphone ko, Celia. Ang maliit na halimaw na iyon ay dinala na. Siguro, ginawa na itong espesimen. Pinapayuhan kitang maging makatwiran at umalis ka na. Ang posisyon ni GNN. Lewis ay akin lamang. Ian, paano kung magpakasal tayo? Pahihintulutan ko si Howard na maging anak mo at maging masunurin sa iyo. Lumayas ka. Huwag kang mag-alala. Sa napakaikling panahon, hindi sila maaaring nakalayo. Iyan, ano ang mabuti sa asong babae na iyon? Alam mo ba na ang maliit na halimaw ay may kaliskis ng isda? Nakita siya. Ang bata. Nahanap natin siya.
Oh, bata, siya ang tanging tagapagmana mo. Gayunpaman, para sa katatagan ng ating angkan, hindi ka maaaring magpakasal sa babaeng ito na hindi kilala. Iyan? Hahanapin ko si Finley. Ang kasal ngayon, paano kung... Nanay, Finley, natutuwa akong mabuti ka. Paano kung dalhin ka ni Mommy palayo rito? Celia, maaari mo bang hingin ang aking opinyon muna? Kaya, gusto mong kunin ang aming bata nang hindi humihingi ng aming opinyon? Si Finley ang bata. Si Finley ang anak ko. Ang babae mula 6 na taon na ang nakalipas. Ay si Celia. Kaya ngayon, gusto mo pa rin kunin ang aking anak at tumakas. Kaya, ang babaeng ito ay nanay ng anak. Teka, kaya bakit tayo pumunta para itigil ang kasal? Hindi ba ito dahilan para magpakasal dito mismo? Salamat kay Miss Sawyer. Kung hindi, itong sumpa ng nag-iisang tagapagmana sa 10 henerasyon ay hindi masisira. Oo, lumalabas na nagkamali tayo ng pagkaintindi. Ito ay bagay na kaming tatlo, espesyal na inihanda. Pakiusap, tanggapin ninyo ito. Kaya ngayon, maaari na bang simulan ang seremonya? Iyan, talagang may patunay ako sa cellphone ko na ang munting halimaw nag-transform. Kailangan mong maniwala sa akin, Iyan. Kung may sakit ka, pumunta ka sa mental hospital. Bitawan mo ako. Malapit na ang masuwerteng oras. Huwag nating ipagpaliban. Tara na, tara na. Bakit mo itinago sa akin? Natatakot ako na baka hindi mo magustuhan si Finley. Pagkatapos ng lahat, iba siya sa iba. Si Finley ay hindi talaga may sakit. Siya lang. Namana lang niya ito sa iyo. Kaya ikaw ay maaaring mag-transform din. Walang kaliskis. Mahal, si Finley ay maaaring magbago. Dapat ay kaya mo rin. Ngunit nabasa ko ang mga mitolohiyang kwento at ang mga sirena sa mga ito lahat ay may ulo at katawan ng isda. Ang pangit nila talaga, hindi maganda sa lahat. At narinig ko, may mga sama rin sila ng loob at tuso at taksil. Magbago sa ano? Hindi ba ito sapat na? Ano iyon? sinabi sa akin ng lolo matanda ang lahat. Hindi ako halimaw. Ako ay isang sireno. At si tatay ay sireno rin. Anong ginagawa mo? Tay, gusto kong makita ang iyong buntot ng isda. Ito ang ating munting sikreto. Sa pagitan lang nating dalawa. Huwag mong sasabihin kay mommy, okay? Tandaan mo? Nakuha ko. Lumalangoy ng 2:00 ng madaling araw ang sigla ninyong dalawa. Hindi makatulog si Finley, kaya dinala ko siya sa labas para maglakad-lakad. Bakit parang may itinatago kayong dalawa sa akin? Hindi. Mommy, antok na ako. Mahal, medyo inaantok na rin ako. Matulog na tayo. May kakaiba. Tatay, ang galing mo. Kaya mong kontrolin ang sarili mo at hindi maging isda. Pwede mo ba akong turuan? Hindi kita matuturuan. Ang mga taong isda na nasa gulang ay hindi rin makontrol ang sarili nila kapag sobra silang emosyonal. Emosyonal tulad ng pakikipag-away? Bakit ang dulas? Nag-transform ba siya?
Maaaring kagabi ay isang guni-guni lang? Ay naku, ang sikreto ni tatay ay malapit ng mabunyag. Mommy, maganda ba ang mga kaliskis ko? Finley, naalala ko na ang iyong mga kaliskis ay ginto. Pero ito, asul ito. Baka nagbago ang kulay. Tatay, umamin ka na o harapin ang mga kahihinatnan. Si Mommy ay nanatuklasan na ang iyong sikreto. Alam na niya. Madam, ang CEO ay wala sa opisina ngayon. Pakisabi sa kanya na kung hindi siya uuwi ngayong gabi, dadalhin ko si Finley at aalis. Si... Tingnan natin kung gaano kakatagal magtatago. Gino, Nasaan si Celia? si Celia ay matagal nang naghihintay sa tabi ng pool para sa iyo. Dapat kang pumunta agad. Mahal, ano ang ginagawa mo? Mahal, ako. Iyan, kung tao ka man o isda, minahal kita noon pa man dahil sa kung sino ka. Bobo ka.